Mainit ang araw sa Quiapo. Ang semento'y parang nagbabagang bakal sa ilalim ng araw ng Mayo. At ang hangin ay mabigat sa usok ng tambutso at amoy ng pawisang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, sa likod ng mga tumatawid na nanay at nawawalang turista, may isang batang halos hindi napapansin. Si Kiko, 13 anyos, payat, madungis, mabilis ang galaw. Ang kamay ay parang aninong hindi mo makikita hanggat hindi mo nararamdaman na may nawala na pala. Sa isang iglap, nawala ang wallet ng lalaking may bitbit na backpack. Hindi umimik ang biktima. Si Kiko naman nagpatuloy lang sa pagbebenta. Kendi kayo? Yossi? Bagong dyaryo, boss? Wala? Sige po, salamat po. Diyos na bahala sa inyo. Sa di kalayuan, may nakita siya 3 estudyanteng babae na naglalakad habang abala sa kani-kanilang cellphone. Naka-sling bag, branded shoes, may AirPods pa ang isa. Yung isa, hawak-hawak ang cellphone na parang uhaw na hawak ang tubig. Target. Tahimik siyang lumapit. Hindi masyadong malapit, sapat lang para hindi pagdudahan. May hawak pa rin siyang plastik ng candy at dyaryo, pantakip, panlito, pang-abala. Ate, bili na po kayo. Candy o Yossi o dyaryo, 20 lang po, makakakain lang ako. Sabi niya, halos pabulong, may halong kaawa-awang ngiti. Hindi siya pinansin. Sa mga ganitong sandali, ang kilos ng kamay ni Kiko ay hindi dumaraan sa isip. Galaw ng instinct, galaw ng taong sanay magnakaw, hindi para sa bisyo, kundi para mabuhay. Ang kanyang kaliwang kamay ay maingat na dumulas sa gilid ng bag ng isang babae, habang kunwaring inaayos ang sariling tsinelas. Isang hila, isang iglap. Tapos, iPhone 13, kulay gold, walang casing, malinis. Isinuksok niya agad sa ilalim ng t-shirt niya, sa likod ng garter ng brief. Lumingin siya sa paligid, walang nakakita. Tumingin siya sa mga mata ng isang matandang naglalako ng sampagita. Panandali ang nagtama ang kanilang tingin. Tahimik. Pareho nilang alam kung anong nangyari. Pero walang nagsalita. Tumingin si Kiko sa kanya at bahagyang tumango. Halos isang pasensya nanay. Lumakad siyang palayo. Hindi nagmamadali. Hindi rin nagpapakita ng kaba. Diretso lang, parang wala lang. Isang ngiping may kasamang sindak at tiyaga ang palaging baon niya. Pero sa likod ng mga mata niyang sanay na sa gutom at gulo, ay isang kwentong matagal nang nakabaon. Kwentong hindi niya gustong balikan. Pero ngayon, habang binubuklat niya ang diaryong wala namang balak bilhin ng kahit sino, tumigil ang kanyang isip. Tumigil ang ingay, tumigil ang mundo, at bumalik siya sa nakaraan. Maliit pa si Kiko noon. 4 na taong gulang. Maaliwalas pa ang mundo. May nanay, may tatay. Hindi marangya, pero buo. Nakatira sila sa isang maliit na bahay sa Baseco compound. Tabla, yero at halakhak. Hanggang isang gabi, may apoy na sumiklab sa kabilang kalye. Hindi sila nakaligtas. Wala siyang matandaan kundi usok, sigaw at init na parang sinusunog ang balat. Natahimik ang lahat sa isang iglap. At sa gulo, isang tao lang ang nagligtas sa kanya. Si Tito Greg, kapatid ng kanyang ama. Sa akin ka na, wala ka ng pamilya. Ako na to. Akala ni Kiko ligtas na siya. Pero mali, sa bahay ni Tito Greg, hindi siya itinuturing na pamangkin. Isa siyang alila. Bawal magtanong, bawal sumagot, bawal sumobra sa kanin. Anong ginagawa mong nakaupo dyan? Maghugas ka ng pinggan. Tipo, hindi pa po ako kumakain. Di mo kailangan kumain kung tamad ka. Anak ka ng tatay mong tamad. Bawat gabi ay sermon. Bawat umaga ay suntok. Pinturon ang palaging tanikala sa kanyang likod. Ilang beses siyang umiyak. Tahimik. Nakatalubong ng kumot. Kahit lamok na kumakagat sa binti, initiis niya. Mas masakit ang salita ni Tito kaysa sa kagat. Hanggang isang araw, tumigil na lang siya sa pag-iyak. Tumigas ang puso. Pumapang ang loob. Isang madaling araw, habang tulog ang lahat, tumakas siya. Wala siyang dalang kahit ano. Wala siyang tsinelas. Basang-basa ang sahig ng eskinita. Basa rin ang mata niya. Sumakay siya ng tren. Walang pamasahe. Umupo siya sa sulok, nagpanggap na tulog. Nang makababa sa Maynila, naglakad siya hanggang Quiapo. Doon nagsimula ang tunay niyang buhay.
hindi bilang bata kundi bilang mandirigma. Balik sa kasalukuyan. Sa ilalim ng overpass, sumandal siya sa pader na may bakas ng ihi, graffiti at alikabok. Umupo sa gilid ng sementong-semento, humugot ng malalim na buntong hininga. Mabilis niyang nilabas ang cellphone mula sa pagkakatago. Pinunasan gamit ang laylayan ng saldo. Pinadmasdan, "Pucha, swerte ako ngayon," bulong niya sabay kindat sa sarili. Pero habang nakatitig sa screen ng cellphone, biglang may mabigat na pakiramdam sa loob ng dibdib niya. Hindi kaba, hindi takot, isang uri ng pagod, isang paalala na sa dami ng bagay na kaya niyang nakawin, wala pa ring tunay na sa kanya. Pumikit siya. Lagi kong pinapangarap na magkaroon ng ganito, ng cellphone, ng pera, ng kahit anong bago. Pero hanggang ngayon, sa pagnanakaw ko lang talaga makukuha ang mga ganitong bagay. Bago pa siya lamunin ng sariling iniisip, may malakas na sigaw sa kabilang kalye. "Ay, Diyos ko, nabangga!" Nagulat si Kiko, napalingon. May tricycle na nakahinto at sa harapan nito'y may isang bagay na hindi tao. Maliit parang laruan, duguan, gumadalaw. Nilapitan niya ito agad. At sa pagitan ng gulo ng lungsod, ingay ng klakson at puting ilaw ng cellphone cameras, doon niya nakita ang isang duwenteng duguan, humihingal at nanghihina. Hindi siya nag-isip. Nilapitan niya ito, pinuhat, at tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Basta't alam lang niya, hindi niya kayang iwan ang maliit na nilalang na iyon. Hindi ito ordinaryong bata, hindi rin ito laruan. Mabigat sa kamay pero magaan sa loob. At sa bawat hakbang, pakiramdam niya'y may kung anong humihigop sa kanya, palayo sa Quiapo. Sa Quiapo na puno ng pandaraya, ng galit, ng init, ng ingay. Sa Quiapo na dati niyang mundo. Sa isang tagong eskinita sa likod ng luma't abandonadong vulcanizing shop, ang tinuturing niyang tahanan, pinaglatag niya ng sako ang duwende. May sira ang bubong, may tagos ang ulan, pero tahimik, ligtas. Inilapag niya ito sa piraso ng karton. Binuksan ang usanlata ng sardinas at isang maniit na bote ng tubig. Yun lang ang meron siya. Kumuha ng panyo, pinunasan ang mukha ng duwende. May dugo pa rin sa gilid ng labi nito, pero nakikitang humihinga. Mahina pero buhay. "Hoy!" Mahinang tawag ni Kiko. "Buhay ka ba talaga?" Biglang kumibot ang maliit na nilalang. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Dilaw, kumikislap. "Bakit mo ako tinulungan?" Tanong ng duwende. Halos pabulong. Umiling si Kiko, saglit na natahimik. Tumingin siya sa duguang nilalang na nasa kanyang harapan. Saka marahang nagsalita. "Ewan, siguro dahil kung ako yung nandyan sa kalye. Duguan, walang pumapansin. Gugustuhin ko rin na may tumulong sa akin." Parehas lang tayo Maliit. Walang kwenta sa paningin ng iba. Pero hindi ibig sabihin wala ng karapatang mabuhay. Hindi mo ako kilala at marami kang pwedeng makuha sa bangketa. Pero pinili mong buhatin ako, iligtas ako. Bakit? Pag maliit, hayaan na lang mamatay? Mas maliit nga, mas dapat tulungan. 'Di ba? Sabi ni Kiko. Ngumiti ang duwende. Mahina, pagod, pero may liwanag sa mga mata. "Kiko ang pangalan mo, hindi ba?" Natigilan si Kiko. Nanlamig ang batok. "Paano mo nalaman?" "Ako si Amaro, duwende ng lunti ang kaharian. Hindi ako basta duwende. Tagapangalaga ako ng biyaya at ganti. At ikaw, Kiko, may puso ka, kahit nalulubog ka na sa hirap." Hindi makapagsalita si Kiko. Parang biglang lumiwanag ang loob ng tadpi-tadping lungga. "Ipikit mo ang mata mo," utos ni Amaro. "Bakit?" Wala sa lahat ng bagay ang sagot. Minsan, kailangan mong maniwala. At sa kabila ng pag-aalinlangan, ipinikit ni Kiko ang kanyang mata. Narinig niya ang tunog ng hangin, parang bulong ng mga dahon, parang huni ng mga kuliglig. Hanggang sa maramdaman niyang may ipinatong sa kanyang daliri. Pagdilat niya, may singsing sa kanyang kanang hintuturo, itim ang bato at parang umiinit kapag tinitigan. "Huwag mong alisin yan, Kiko," wika ni Amaro. "Singsing ng biyaya, sa kamay ng tamang tao, yan ay magdadala ng tagumpay. Pero sa puso ng gahaman, nagiging lason." Anong ibig mong sabihin? Hindi ka yayaman dahil sa singsing. Yayaman ka dahil magsisimula kang maniwala sa sarili mo. Ang singsing ang paalala, pero ikaw ang gagawa ng kapalaran mo.
Malamig na hangin sa butas-butas na yero ng barong-barong. Maagang liwanag pa lang, pero maliwanag na sa mata ni Kiko. Hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkaiba. Parang may bago, parang may simula. Dumilat siya at ang unang nakita niya ay ang maliit na katawan ni Amaro. Nakabalot sa lumang kumot sa tabi niya, nakahiga pa rin. Mahina pa rin, pero humihinga, mas maayos kaysa kahapon. Napangiti si Kiko habang naupo at kinapa ang kanan hintuturo. Nandoon pa rin ang singsing. Itim ang bato, parang may maliliit na bituin sa loob. Wala naman itong tunog o init, pero may presensya. Parang may nakatingin sa kanya habang suot niya ito. Singsing ng biyaya, bulong niya sa sarili. Inaalala ang sinabi ni Amaro kagabi. Habang ikaw ay nagsusumikap at hindi pumupunta sa kabutihan, ang singsing na yan ang magiging pintuan ng mga posibilidad. Pero sa oras na abusuhin mo ito, kusa itong mawawala. Kinilabutan siya noong narinig niya yon kagabi. Pero ngayong umaga, parang hindi takot ang nararamdaman niya, kundi kumpiyansa. Tiwala. Sa wakas, may tsansa siyang bumangon. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pagpili niyang tumulong. Tumayo siya, hinila ang lumang backpack sa gilid ng dingding at sinimulang bilangin ang laman. 13,000 pesos, galing sa huling cellphone na naibenta. Dati, ilang linggo lang yan, ubos na. Pero ngayon, iba na ang plano. Napatingin siya kay Amaro na bahagyang nagmulat ng mata. Aalis ka na ba? Tanong ng duwende, garal-galang boses. Mamimili ako ng paninda. Sagot ni Kiko, sabay ngiti. Wala na akong balak magnakaw, tol. Mabuti, ang singsing parang halaman, nabubuhay sa tamang intensyon. Mag-ingat ka, Kiko, sabi ni Amaro, unti-unting pumikit muli. Sa labas, mas maraming mukhang tao, pero mas duwende ang ugali. Tumawa si Kiko, pero may bahagyang kirot sa dibdib niya. Totoo ang sinabi ni Amaro. Ang kalye ay parang sabong walang referee. Lahat pwedeng umatake, kahit ang kaibigan. Suot ang kanyang kupas na backpack. Dinala ni Kiko ang pera, ang singsing, at ang bagong pananaw. Lumakad siya sa Quiapo, na para bang ngayon lang niya ulit ito nakita. Mataong bangketa, nagbebentang ale ng kulambo. Amoy ng nagkakantong adobo at pawis, sigaw ng manghuhula sa tabi ng simbahan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, si Kiko ay may dala ng layunin. Sa unang pagkakataon, hindi siya naghanap ng bulsa ng iba. Naghanap siya ng maibebenta. Sa gilid ng palengke, pumasok siya sa lumang tindahan ng sari-saring paninda. Amoy plastik at mantika. Sa likod ng counter, isang matandang lalaking kalbo ang nag-aayos ng mga bote ng soft drinks. Boss, magkano po pakyawan nitong Coke tsaka Sprite? Tanong ni Kiko. Ikaw, bata ka pa ah? Sagot ng matanda, kunot noo. Bakit? May tindahan ka ba? Magkakaroon pa lang po, sagot niya diretso. Ngayon ang simula. Saglit siyang tinitigan ng matanda, saka ngumiti. Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo ha, bata. Ngayon lang po, pero buo. Pagdating sa barong-barong, bit-bit ni Kiko ang ilang kahon ng soft drinks, 2 kahon ng candy, yosi at prepaid cards. Lahat ipinwesto niya sa maliit na lamesang kahoy. Sa tabi nito, isang pirasong karton na may sulat. 20 lahat, tapat ang sukli, malinis ang usapan. Ang mga salitang iyon ay nakasulat sa piraso ng karton na nakadikit sa lumang mesa sa bangketa. Ang unang tindahan ni Kiko. Hindi ito malaki. Wala pang tarpaulin, wala pang ilaw sa gabi. Pero ang pagkakahanay ng soft drinks, candy, yosi at load guards ay parang altar ng bagong simula. Si Amaro, muling nagmulat ng mata. Mahina pa, ngunit may ngiti na sa labi. Tinagmasdan niya si Kiko habang inaayos ang paninda. Sinisigurong pantay-pantay ang presyo, walang daya sa sukli at laging may ngiting kalye sa bawat customer. At nagsimula na nga ang biyaya, bulong ni Amaro. Tumingin si Kiko, ngumiti. Hindi ko pa tinatawag na biyaya to, Amaro. Para sa akin, pagsubok pa lang to. Kailangan ko munang patunayan na karapat-dapat ako. Sa unang oras pa lang ng pagbubukas, agad na may dumaan na construction worker na may alikabok pa ang muka at pawisan ng likod. Pre, magkano Coke mo? 20 lang. Boss, malamig yan, promise. Walang yelo, wala akong ref pero may puso. Haha, gago ka bata, o eto bayad. Tinanggap ni Kiko ang bayad, binigay ang sukli ng eksakto at sabay abot ng candy. Libre yan boss, first customer ko. Totoo? E di ako na swerte mo ngayong araw? Salamat pre.
Hindi pa ito nakakalayo, may dumating namang aling naglalako ng basahan. May bitbit na sanggol sa likod. Iho, may royal ka? Meron po, Nay. 20 lang din. Pwede bang utang muna? Bukas babayaran ko. Bibili ako ng gatas eh. Tumingin si Kiko sa ale, tapos sa sanggol. Wag na po, libre na to. Basta wag niyo ko isusumpa pag yumaman ako. Napatawa ang ale habang tumutulo ang pawis. Ay, salamat anak. Baka ikaw pa maging mayor ng Maynila. Tumingin si Kiko kay Amaro, sabay kindat. Hindi man niya alam kung mababawi niya ang libreng soft drinks, pero alam niyang iyon ang tama sa sandaling iyon. Nang sumapit ang gabi, habang nakaupo si Kiko sa gilid ng pader, pinagmamasdan ang ilang estudyanteng bumibili ng yosi at kedbi. Napatingin siya sa kanyang kamay. Kumikislap ang singsing. Hindi liwanag na gaya ng ilaw. Mas malalim, parang sinag mula sa ilalim ng tubig. Hindi mainit sa balat, pero may kakaibang init sa dibdib. Parang yakap ng tiwala o bigat ng responsibilidad. Tuwing gabi, pagtapos na ang benta, kinakausap niya ang sarili. Hindi ko na kailangan mandukot para makabili ng pagkain. Hindi na ako naghahabol ng limos. Pero kailangan kong alalahanin kung saan ako galing para di ko makalimutan kung bakit ako nagsimula. At habang sinasabi niya ito, ang bato sa singsing ay kikislap ng bahagya. Tila sagot mula sa mahiwagang pinanggalingan nito. Pagkaraan ng 2 linggo, gumising si Kiko sa amoy ng kape at piniritong tinapay. Hindi niya agad inisip kung saan galing hanggang mapansin niya si Amaro. Nakatayo na, nakasuot ng malinis na tela, may tungkod sa kamay at nakangiti. Malakas ka na tol, ani Kiko, sabay abot ng baso ng tubig. Ikaw Kiko, marunong ka nang harapin ang buhay nang hindi ka na nangaabala o nakakasakit ng iba. Napaupo si Amaro sa kahoy na upuan. Tiningnan ang paligid. May order na ng mga bagong stock sa tindahan. Mas maayos na ang pagkakadisplay. At kahit ang kariton ay napinturahan na. Panahon na para bumalik ako sa mundo ko, ani Amaro. Wala ka ng sugat? Wala na. Pero ikaw, may sugat pa ba sa puso? Meron. Pero kaya ko na dalhin. Tumango si Amaro. Ang singsing. Hindi lang tagahatid ng swerte. Isa rin niyang paalala. Hindi kita ililigtas sa lahat ng bagay, Kiko. Pero kung mabubuhay ka ng may dangal, madalas di mo na kailangan ang tulong ko. Salamat, Amaro. Mahina ngunit taos-pusong wika ni Kiko. Huwag mo akong hanapin, pero mararamdaman mo kapag nandun lang ako sa paligid. At sa isang iglap, nang pumikit si Kiko saglit na huminga ng malalim. Pagbilat niya ay wala na si Amaro. Isang ulap lang ng alikabok ang naiwan sa kanto ng barong-barong. Pero ang singsing, nasa kanya pa rin. Hindi naglaon, nagsimulang kumalat ang pangalan ni Kiko sa paligid. Hindi na lang siya batang nagbebenta ng candy. Tinawag na siya ngayon bilang Kiko Negosyante. Nang mga tambay sa bangketa, unti-unting nadagdagan ang kanyang paninda. Cellphone load, mga second-hand gadgets, at pre-loved items na binibili niya sa murang halaga at ibinebenta ng mas mataas. Sinanay niya ang sarili sa pakikipagtawaran, sa pagtansya ng halaga at sa pagtanggap ng lugi na hindi pagkatalo kundi aral. Minsan may dumating na lalaki sa tindahan ni Kiko. May dala itong lumang motor na halos bulok na. Hindi ito para ibenta sa normal na paraan. Desperado lang siyang makabayad ng utang. Emergency lang boss, sabi ng lalaki. Kailangan dalhin si nanay sa ospital. Tinanggap ni Kiko ang motor kahit alam niyang lugi siya. Pagkaraan ng ilang araw, inayos siya ito. Pinalitan ang mga sirang pyesa, nilinisan, pinakintab, at nang bumalik ang sigla ng makina, ipinoste niya sa Facebook. Naibenta rin agad sa presyong doble sa halaga ng utang. Doon nagsimula ang kanyang pagpasok sa buy and sell. Mula motor, naging tricycle. Mula tricycle, naging kotse. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila lahat ng galaw niya ay tinatamaan ng swerte. Lahat ng binebenta niya, nauubos. Lahat ng binibili niya, napapakinabangan. Wala siyang mintis, parang laging may papor ang langit. Sa isip niya, may kinalaman ang singsing. Simula nang mapasa kanya ito, hindi na siya nawalan ng swerte. Ang dating mga simpleng transaksyon sa buy and sell ay unti-unting nauwi sa mas malalaking deal.
Nagsimula siya sa mga low-cost housing units hanggang sa makapasok siya sa mundo ng high-end real estate. Sa Makati siya unang kumita ng malaki, isang unit sa Ayala Avenue na siya lang ang pinayagang magpakita sa kliyente. Sa loob ng 3 araw, close deal na agad. 1,000,000 ang komisyon. Hindi pa natapos doon. Sunod-sunod ang referrals. May nagpatulong sa kanya magbenta ng 3 units sa Legazpi Village, tapos penthouse sa Salcedo. Sa isang linggo, nakalima siyang bentahan. Sa isa pa niyang deal, tumabo siya ng 2 milyon. Isang corner unit na penthouse na hindi na nailist online, pero sa kanya napunta ang kliyente. May mga kliyente pang galing abroad, OFW at negosyante na kusa siyang kinokontak. Parang kilala na siya kahit hindi pa sila nagkikita. May isa pang buyer na nagsabing na panaginipan siya raw bago siya tinawagan. Hindi na siya nagtaka. Tahimik lang siyang ngumiti at muling hinawakan ang singsing sa bulsa. Hanggang sa isang araw, nakabili siya ng unang unit ng condominium. Isang maliit na studio sa bandang Santa Cruz. Doon niya unang naramdaman ang bunga ng sipag, tiyaga at siguro ng kaunting mahika. Lumago pa ang negosyo at unti-unting lumawak ang koneksyon niya. May mga kliyenteng natuwa sa kanyang serbisyo. May mga investor na nagtiwala. Sa tulong ng ipon mula sa buy and sell, tuluyan na siyang nakapasok sa real estate. Nagsimula lang sa pagtulong sa kaibigan na magbenta ng property, hanggang sa siya na mismo ang kinukuhang ahente at tagapamagitan. Tuloy-tuloy lang, daan-daang bentahan, libo-libong usapan, pero isa lang ang nanatili. Hindi siya nakakalimot kung saan siya galing. Hindi na ako natutulog sa karton. Bulong niya habang nakahiga sa malinis na kutson. May kurtina, may bintana, may ilaw. Tahimik ang kwarto, malamig ang hangin mula sa aircon. May sarili na siyang tahanan. Ganun pala ang pakiramdam ng may sariling higaan. May gamit, may lugar. Minsan binuksan niya ang kanyang refrigerator at ilang saglit lang siyang napigilan. May laman ito, hindi lang isa o 2 item, kundi halos puno. May itlog, gatas, karne, prutas, ilang lutong ulam na naka-Tupperware. Ilang taon ding panaginip lang to sa kanya. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang loob ng ref. Dati, pandesal lang ang almusal ko, kung meron man. Minsa pagpagpa, sabi niya. Halos natatawa pero may kurot pa rin sa boses. Ayos na yun dati, haha. Hinawakan niya ang pinto ng ref, saka ito dahan-dahang isinara. Huminga siya ng malalim, parang sinusubukang namnamin ang bawat saglit ng katahimikan at kasalukuyang meron siya. Kahit gaano pa hang dumating na yaman, gabi-gabi pa rin niyang tinitingnan ang singsing. Hawak-hawak niya ito habang nakahiga, nakatingala sa kisame. Sana nakikita niya po ito, itay, bulong niya. At sa mga gabing tahimik, may mga pagkakataong naririnig niya ang tinig ni Amaro sa loob ng isip. Hindi kita nilayo sa Quiapo, Kiko. Nilapit lang kita sa sarili mong halaga. Hindi na bumalik si Kiko sa dati niyang gawain, pero hindi rin niya iniwan ang Quiapo. Tuwing linggo, bumabalik siya roon para magbigay ng libreng load sa mga batang nagtitinda o minsan pagkain. Tahimik lang siya, ayaw magyabang, dahil alam niyang sa Quiapo nagsimula ang lahat. At sa tuwing nadarama niyang nawawala siya sa landas, hawak lang niya ang singsing at ito'y muling kikislap. Hindi para gabayan siya kung saan pupunta, kundi para ipaalala kung saan siya nanggaling. Gabi ng Miyerkules, pero puno ang bagong bukas na Tambay Bar and Grill sa Sampaloc. Sa labas nakapila ang mga college students, BPO agents at ilang minor showbiz personalities na trip ang inuman sa kalsadang klase. May mga fairy lights sa kisame, graffitied walls, old school hip-hop sa background, at signature dish na inihaw na liempo na may sili at cheese dip. Sa mezzanine ng bar, sa isang sulok na hindi masyadong litaw, nakaupo si Kiko, nakasimpleng itim na polo at maong. Tahimik siyang nakamasid sa crowd habang humihigop ng malamig na tubig
hindi alak. Sa kanang hintuturo, suot pa rin ang singsing. Kumikislap kahit hindi tinatamaan ng ilaw. Ang batang lansangan na naging big-time negosyante. Iyon ang sabi ng mga blog at balita. Pero para kay Kiko, isa lang siyang dating magnanakaw na sinwerte. At alam niyang ang swerte may taning. Ang ideya ng bar ay hindi sa kanya galing. Galing yon kina Arvin at Celine, magkaibigang negosyante na dating customers sa buy and sell shop niya. Nagkapalagayan ng loob at kalaunan ay inalok siyang mag-invest. Kiko, seryoso kami, sabi ni Arvin habang nasa rooftop sila ng kondo ni Kiko. Ang lakas ng nightlife sa Sampaloc, pero kulang sa lugar na may lutong kalye pero service ng hotel. Tama, dagdag ni Celine. May pera ka, may pangalan ka na, pero di ka pa nabubuhay sa gabi. Yun ang susunod mong hakbang. Tahimik si Kiko noon, hawak ang baso ng juice. Sa ilalim ng mesa, nilalaro ng hinlalaki niya ang singsing. Gabi, alak, saya, tukso to, pero diskarte rin to. Kaya ko ba? O madadala ko? Sa huli, tinanggap niya, nilagdaan ang partnership contract at inilabas ang puhunan. Hindi nagtagal, itinatag nila ang Tambay Bar and Grill. Mula sa unang gabi ng soft opening, pumila agad ang tao. Ilang araw pa lang, trending na sa social media. Mabilis kumalat ang pangalan niya, hindi lang bilang dating batang lansangan, kundi bilang batang marunong humawak ng negosyo. Isang gabi, habang inaayos ang cash register sa opisina sa itaas ng bar, napansin niyang may kakaiba sa singsing. Tumitibok, para bang may pulso. Amaro, bulong niya, kahit alam niyang wala na ito sa paligid. Pero parang may bumulong sa hangin. Sa bawat tagumpay, may bagong tukso. Sa bawat liwanag, may anino. Tandaan mo yon. Napatingin si Kiko sa salamin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili na hindi bata, kundi lalaking lumalapit sa kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang buwan, naging headline siya sa isang online feature. From Pickpocket to Powerhouse, the story of Kiko, ang Batang Quiapo. Sa isang interview, tinanong siya ng host, Kiko, to be honest, ang daming ang galing sa kalye. Pero ikaw, iba ka. Anong sikreto mo? Tumingin siya sa kamera. Tumahimik. Huminga ng malalim, saka dahan-dahang nagsalita. Diretso, walang paligoy. Walang sikreto. Wala ring shortcut. Kung gusto mo talaga ng pagbabago, kailangan mong tiisin ang hirap. Aralin ang sakit. Kumapit kahit walang kasiguraduhan. At higit sa lahat, dagdag niya, bahagyang tumingala. Huwag kang makakalimot. Makalimot saan? Tanong ng host. Sa kung sino ka at kung saan ka nanggaling. Muling sumalang ang katahimikan. Yung klase ng katahimikang may bigat. Parang buhos ng ulan na hindi maingay pero ramdam hanggang buto. Kinadabihan, mag-isa siyang umupo sa harap ng bar. Hawak ang bote ng malamig na beer. Inipingnan ang bangketa. May batang naglalako ng rosas. Nilapitan niya. Ilang taon ka na? 10 po. Mau pamilya ka pa? Wala na po, ako na lang. Nadlabas siya ng 5 graming pesos, sabay sabing, huwag ka munang magbenta. Kumain ka muna. Doon may tapsihan sa Fanto. Sabihin mo, ako ang nagpadala. Nag-aalangan pang tinanggap ng bata ang pera, parang hindi makapaniwala. Totoo po? Ngumiti siya, bahagyang tumango. Sa gabi ring iyon, muling naggislap ang singsing. Hindi dahil may swerteng dumating, kundi dahil alam nitong may tama na namang desisyong ginawa ang batang minsang naligaw. Kinabukasan, nakaschedule si Kiko sa meeting kasama ang isang VIP client na bumili sa kanya ng 2 second-hand luxury SUVs para sa provincial resort. Sa isang private lounge ng isang hotel sa Makati, tahimik siyang umupo habang hinihintay ang contact na si Migs Villarreal, isang kilalang investor sa gaming and leisure industry. Dumating si Migs, nakaputing linen suit, may Rolex at may ngiting parang palaging nananalo sa pustahan ng buhay. Kiko, ang Batang Quiapo, bungad niya sabay pakpak ng kamay. Pero ngayon, parang anak ka na ng Ayala. Hindi naman, galing pa rin ako sa ilalim ng tulay, sagot ni Kiko, kalmado. Baka nga hanggang ngayon, may amoy pa ko ng iskinita.
Tawa si Migs, tapos lumapit. Ganyan ang gusto ko sa'yo, pre. Alam mong yumuko, pero marunong nang tumindig. Kaya gusto kitang imbitahan sa susunod na level. Tumaas ang kilay ni Kiko. Ano na namang diskarte to? Inilabas ni Migs ang isang tablet at ipinakita ang diagram ng isang private casino venture. High-stakes poker, digital slots, VIP rooms. May mga graphs, may projections. Lahat kumikislap sa salitang passive income. Ito na ang swerte mo, tol, bulong ni Migs. Perang nagtatrabaho habang natutulog ka. Hindi to sugal. Investment to. Casino? Legal, pre. May papers. May permit. Ikaw na lang kulang. 15 milyon lang, partner ka na. Hindi mo na kailangan alagaan. Kami na bahala. Tahimik si Kiko. Tiningnan ang singsing sa hintuturo. Walang reaksyon. Walang kislap. Walang init. Tahimik ang singsing, pero ako, maingay na ang isip. Tumango si Kiko. Sige, subok lang. 15 milyon. Sa loob ng 4 na buwan, bumalik ang kita niya ng triple. Walang ginawa si Kiko, kundi maghintay at tumanggap ng bank notification. Habang lumalago ang pera, lumalalim ang gabi. Inimbitahan siya ni Migs sa private table ng casino para lang mag-relax. Hindi siya mahilig magsugal noon, pero may kuryosidad. Unang beses niyang kumawak ng poker chips. Pinasok niya ang unang round ng baccarat. 5,000 pesos. Nanalo. Pangalawa, 10,000 pesos. Panalo ulit. Tang-ina, ganito lang pala to? Lumapit si Migs. Nakangisi. Sabi ko sa'yo, pre, hindi ka talo rito. Swertihin ka pa sa nikamong ganyan. Nakangiti si Kiko, pero sa loob niya may halong thrill at kaba. Hindi ito tulad ng pagdebenta ng soft drinks, kotse, bahay o kondominium. Ito ay laro, pero ang premyo ay totoo. Lumawak pa ang mundo ni Kiko. Kasama na siya sa mga underground sabungan sa Taytay, Pampanga at Cavite. May sariling alagang manok. May kontak sa mga betmaster. Pumasok na rin sa mga legal juweteng na pinapatakbo ng mga lokal na politiko. Wala siyang ginagawa kundi panoorin ang pera niya lumago. Pero unti-unti may nawawala sa kanya. Isang bagay na hindi maagad napapansin. Isang gabi, habang nasa kotse paalis ng kasino, napatingin siya sa kamay niya. Ang singsing. Hindi ito umiilaw, hindi umiinit. Parang wala na. Hinaplos na ito. Amaro, bulong niya, inaasahang may sagot. Wala. Kahit anino mo, wala. Bumuntong hininga siya. Bumalik siya sa kondo. Nagbukas ng alak. Tumingin sa salamin. Ang dami kong pera ngayon. Pero bakit parang wala akong kausap? Kinagabihan. Nanaginip siya. Nasa Quiapo siya. Madilim. Lahat ng tindahan sarado. Wala ni isang ilaw. Nakaupo siya sa bangketa. Hawak ang singsing. Basag. Uling na lang ang bato nito mula sa dilim. May boses na bumulong. Hindi lahat ng kinang ay liwanag. Pagdilat niya, umaga na. Tuyo ang lalamunan. Mabigat ang ulo. Pagtingin sa singsing, nandoon pa rin, buo. Pero walang buhay. Baka hindi pa huli. Bulong niya. Pero imbes na tumigil, sumunod pa siyang tumaya ng 1,000 peso siyento sa sabong kinabukasan. Hindi na siya investor sa kasino. Hindi na rin negosyanteng may kontrol sa kapital. Ngayon, isa na lang siyang manlalarong gutom sa panalo. 3 araw na siyang hindi maayos ang tulog. Umaabot siya ng madaling araw sa mga VIP room ng kasino. Taya dito, all in doon. Kapag nanalo, inom. Kapag natalo, double down. Isang gabi, habang nagpapahinga sa smoking lounge, nilapitan siya ng kanyang dating staff sa bar. Si Jomar, ang bartender. "Boss, okay ka lang ba?" tanong nito, may pag-aalalang halata sa tono. "Ha? Ilang araw na po kayong hindi nagpapakita sa bar. Wala na rin pong pondo yung kitchen supplier. Nagtataka yung accountant." "Aasikasuhin ko," sagot ni Kiko, malamig. "Kailangan na po ngayong linggo. At yung sweldo ng staff. Sinabi ko, aasikasuhin ko, di ba?" Tumahimik si Jomar. Bahagyang umatras. Hindi na siya ang dating Kiko na iginagalang. Ngayon, siya na ang Kiko na hindi marunong makinig. Pag alis ni Jomar, naiwan siyang mag-isa sa sulok. Tiningnan niya ulit ang singsing. Walang kislap. Wala ring pulso. Wala na ring poses ni Amaro. "Kaya ko to. Ako na to ngayon. Hindi ko kailangan ng duwende. Hindi ko kailangan ng singsing." Pero sa loob ng puso niya, alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Sa mga susunod na linggo, isa-isang bumagsak ang mga negosyo. Na-default ang bayad sa supplier ng inumin sa bar.
Na-late ang lease payment sa showroom ng second-hand cars. Kinansela ang 4 na deals dahil sa trust issues. Tuloy pa rin ang sugal. Nakaloan siya ng 2 milyong piso sa kilalang financier para lang itaya sa isang siguradong panalo sa sabong sa Laguna. Natalo. Walang refund. Walang konsiderasyon. Sa kondo, isa-isang nawala ang gamit. Nauna ang sound system. Sinundan ng 2 mamahaling painting. Na-repossess ang SUV. Isang gabi, nataya siyang kumain sa mamahaling restaurant kasama si Arvin at Celine. Ang mga unang nakasosyo niya sa Tambay Bar and Grill. Tahimik sila sa mesa. Kailangan ko lang ng tulong, ani Kiko, sabay tingin sa kanila. Bridge loan, 1 buwan lang, makakabawi rin ako. Kiko, sagot ni Arvin, dahan-dahan. Alam mo naming mahal ka namin, pero hindi ka na namin maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Wala ka na sa business meetings. Laging nagkakaproblema yung supply. At ngayon, palaging sugal ang kwento mo. Hindi na kita kilala. Sumingit si Celine, mas diretso. Hindi mo kailangan sugalin lahat para mapatunayan ang sarili mo. Mayaman ka na eh. Bakit mo gustong balik-balikan ang apoy? Hindi na unibo si Kiko. Tiningnan na lang niya ang basong may natirang yelo. Tapos, bumulong. Kasi mas madali akong maniwala sa kapalaran kesa sa sarili ko. Sa pagbalik niya sa kondo, natanggap niya ang email. Notice of account closure due to breach of contract terms. Bagsak ang balikat niya. Pinatong ang cellphone sa mesa. Napaupo sa gilid ng kama. Doon niya ulit tiningnan ang singsing. Nasaan ka na, Amaro? Tahimik. Sinubukan niyang tanggalin ang singsing. Hindi niya magawa. Sa sumunod na linggo, bumagsak ang lahat. Unti-unting nalugi ang bar at restaurant. Nag-resign si Jomar. Sumunod si Dencio. Pati si Aling Mercy umalis na rin. Hindi na sila pinapasahod ng tama. At ang matagal na nilang pag-unawa ay nauwi na sa takot. Sa isang gabi ng sama ng loob, sinigawan niya ang 3 staff sa harap ng mga customer. Pinagmumura, pinagbantaan. Iyon ang huling gabi ng Tambay Bar and Grill. Binenta niya ang mga natitirang kotse. Yung SUV, sinangla. Yung sports car, ibinenta ng palugi. Lahat para bayaran ang utang sa kasino na patuloy pa ring lumalaki dahil sa interes at pagkatalo. Ibinenta ang kondo, hindi para maalipat sa mas maliit, kundi para hindi makasuhan. Mula marble floor, balik semento't banig. Minsan, nauupo siya sa gilid ng dating bar, ngayon ay nakasara at may nakapaskil na for lease. Tila ba siya'y multo ng sariling tagumpay. Dumadaan sa lugar na minsang puno ng liwanag at tawa, ngayon ay tahimik, malamig at walang pangalan. Isang gabi, habang nasa ilalim siya ng footbridge sa may stamesa, basang-basa ang sapatos sa baha, nanlilimahid sa sarili, napaupo siya sa isang baitang. Hawak ang kalahating tinapay, walang gana, gutom pero hindi makakain. Nang biglang may malamig na hangin na dumaan, hindi normal, iba ang pakiramdam. Sa tabi niya, dahan-dahang may umupong matandang maliit. May baston, may balbas, may mata ng isang nilalang na napagod sa pagpanood. Si Amaro. Pero hindi na siya ang dating mukhang batang duwende. Ngayon tila ba matanda na rin siya. Namumuti ang buhok, mabagal kumilos. Parang nadala rin ng bigat ng mga kasalanan ni Kiko. Matagal kang nawala, sabi ni Kiko. Hindi tumitingin, hindi ako nawala. Sagot ni Amaro, mahinahon. Ikaw ang lumayo, kaya nga kita hinahanap eh. Hindi mo ako hinahanap para sa liwanag. Hinanap mo ako para makabalik sa dilim ng hindi nasusunog. Tumahimik si Kiko. Hindi niya maitanggi. Tama si Amaro. Akala ko kasi pag may biyaya, tuloy-tuloy na. Lahat magiging ayos. Ang biyaya ay hindi regalo ng mundo, Kiko. Isa yung pagsubok. Bakit mo pa ako binigyan ng singsing kung mawawala rin naman? Hindi ko yan binawi. Hindi mo lang ginamit sa tamang paraan. Napatingin si Kiko sa kanyang kamay. Naroon pa rin ang singsing. Wala nang sinag, wala nang init, isang reminder. Hindi ng kapangyarihan, kundi ng kabiguan. Kiko, ang biyaya ay may hangganan kapag ginamit sa kasamaan, mahinang wika ni Amaro. Pwede pa bang magsimula ulit? Tanong ni Kiko. Halos pabulong. Lagi. Pero hindi na ako ang magbibigay sa iyo niyan, kundi ikaw na mismo. Analis ni Amaro, tumayo si Amaro dahan-dahan. Wala na akong kapangyarihang ibibigay, pero may isa pa akong regalo, pagpapaalala. Ano yon?
na minsan may batang lansangan na tinulungan ang isang duwende at dahil doon, natuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Lumakad si Amaro palayo, unti-unting naglaho sa gitna ng ambon. Hindi na siya sumigaw, hindi na siya humabol, hindi na niya kailangan ng tulong. Kailangan niya ng pagbabago. Umuulan ng bahagya, ambon lang, pero sapat para mahulog ang kanyang mga luha nang hindi mapansin ng iba. Lumakad siya paalis ng footbridge. Walang dalang yaman, walang sasakyan, walang kondo, pero may isang natitira, konsensya. At mula roon, nagsimula na ang tunay na tanong, hindi kung paano yumaman, kundi kung paano bumangon. Ilang buwan matapos ang pagbagsak, muling nakita si Kiko sa Quiapo. Hindi na bilang magnanakaw, hindi na bilang negosyanteng lasing sa yaman, kundi bilang isang taong muling pinipiling magsimula sa wala. Wala na siyang SUV, wala na ang designer clothes, pero bitbit niya ngayon ang isang bagay na mas mabigat kaysa ginto, ang karanasan ng pagkalugmok at ang tapang para muling bumangon. Sa halip na tumira sa kalye, kinuha niya ang isang maliit na espasyo sa likod ng luma't halos wasak na tindahan. Dating repair shop na matagal nang iniwan. Amoy kalawang, alikabok at tuyong pawis. Pero para kay Kiko, ito ang amoy ng bagong pagkakataon. Ginamit niya ang natirang 7,000 piso, huling himaymay ng dati niyang yaman. Bumili ng toolset, luhang lamesa, ilang yero para sa bubong, at karton para sa karatula. Ayos cellphone at gamit. Mura, ayos, malinis ang transaksyon. Makalipas ang ilang linggo, isa-isa nang lumapit ang mga dating kasamahan niya sa lansangan. Si Dado, dating snatcher na ngayay payat at laging gutom. Si Lenlen, dating manguukit ng susi gamit ang labaha. Si Makoy, basag kotse noong araw, na yon ay tila basag na rin ang loob. Tahimik lang silang tumayo sa harap ng repair shop ni Kiko. Walang sinabi, wala ring hiningi. Basta nandoon lang. Tumango si Kiko. Bakit tayo hahanap ng kliyente kung pwede tayong gumawa ng sarili nating negosyo? Nagkatinginan sila. Walang sagot. Kiko, saan tayo kukuha ng puhunan? Tanong ni Dado. Tumingin si Kiko sa mga kamay niya. Magaspang, may peklat. Tumingin din siya sa singsing ni Amaro, na ngayon ay tinatago na lang niya sa bulsa ng maong para lang maalala. Mumiti siya. Saan pa? Edi sipag at tiwala. Panibagong simula, panibagong hugis ng yaman. Mula repair booth, naging legal na kiosk. Mula kiosk, naging maliit na tindahan ng pre-loved gadgets at accessories. Si Dado ay naging supervisor ng loading station. Si Lenlen, gumawa ng keychains na gawa sa lumang SIM tray. Si Makoy, nag-ayos ng sirang LCD at battery. Sabay-sabay sila tumawa, minsang nasunog ang extension cord. Ay puta, akala ko bomba, sigaw ni Makoy. Mas okay nang sumabog yan, sabat ni Lenlen, kesa sumabog ang ugat po sa utang. Tumawa sila, hindi dahil may pera, kundi dahil sa wakas, malinis na ang tawa nila. Lumipas ang 3 taon. Mula sa isang repair booth sa Quiapo, naging franchise chain ang negosyo ni Kiko, Kikotech. Ang pinakaunang repair hub na may training certification, mentorship program, at automatic savings scheme para sa mga empleyado. May branches na sa Tondo, Marikina, Cavite, Cebu, at maging sa Zamboanga. Ang mga dating taga-kalsada ay ngayon may mga ID, uniforme, at benepisyo. May health card, may SSS, may kinabukasan. Isang umaga, habang nasa training session si Kiko para sa bagong batch ng scholars ng Kiko Foundation, lumapit si Rika, na yo'y 19 na, graduate ng ALS at incoming IT student. Boss, totoo ba yung chismis? Tanong ni Rika, bitbit ang lumang tablet. Alin sa dami ng chismis? Nakangiti si Kiko. Nabibili mo raw yung radio network? Tahimik si Kiko. Pinagmasdan niya si Rika, saka tumango. Tahimik, simple, walang yabang. 6 na taon mula nang muling magsimula, opisyal na inanunsyo sa media. Ang dating batang lansangan ng Quiapo, si Teodoro Kiko Martinez, ay opisyal ng majority shareholder ng ZN Broadcasting Corp. Ang network na dati ay ginagamit sa politikang pansarili, ngayon ay naging platform para sa edukasyon, dokumentaryo at mga kwentong galing kalye. May bagong segment ang Evening News, Kalsadang May Boses.
kung saan inilalathala ang mga kwento ng street vendors, sidewalk heroes at kabataang gaya ni Kiko. Nag-viral ang isang video na kuha sa Quiapo. Si Kiko nakaupo sa bangketa, kausap ang mga batang nagbebenta ng sampagita. Sinong gustong matutong mag-vlog? Tanong niya. Ako po, sabay-sabay na sagot ng 5 sa kanila. Ngumiti si Kiko. Bukas may libre kayong phone, pero sa kondisyon gamitin sa tamang paraan. Turuan ang isa't isa. Ayos ba? Ayos boss, sigaw nila. Mula repair shop, naging tech conglomerate. Mula foundation, naging state-recognized NGO. Mula batang lansangan, naging pinakabatang Pilipinong bilyonaryo sa kasaysayan na hindi galing sa pamilya ng politiko o hasyendero, galing sa kalsada. Pero sa kabila ng lahat, may nanatili. Si Kiko pa rin ang nag-aabot ng load sa mga batang nagbebenta sa Quiapo tuwing linggo. Si Kiko pa rin ang tumatanggap ng basag na screen kahit worth 300 pesos lang ang kita. Si Kiko pa rin ang may dala ng singsing ni Amaro sa bulsa, hindi para sa swerte. Kundi para huwag niyang kalimutang galing siya sa wala. Habang ini-interview siya ng isang reporter ng ZN News. Kiko, what's the secret? Paano ka naging bilyonaryo? Ngumiti lang siya. Pinulot ang basurang papel sa tabi ng kanyang booth. Walang sikreto. Ang lahat ng ginto dumaan muna sa alikabok. Ang tanong lang, tatanggapin mo ba ang dumi para matutunan ang linis? Sa gitna ng Maynila, sa pagitan ng mga matataas na billboard at kalbong gusali. Umayo ang tahanan ng Pag-asa, isang 20-story condominium na hindi itinayo para sa kita, kundi para sa mga pamilyang matagal nang nilamon ng kahirapan. Walang bayad ang renta. Walang bayad ang kuryente sa unang taon. Bawat unit ay may CR, kusina, silid-aralan at dignidad. May community library, play area at murang kantin sa unang palapag at sa harap ng gusali. May plake. Para sa mga batang kalye ng Quiapo, ang buhay ay hindi nakakulong sa kalsada. Kiko, ang batang Quiapo. Sa rooftop ng gusali, nakaupo si Kiko sa isang simpleng monoblock chair. Suot ang puting t-shirt na may maliit na logo ng foundation sa dibdib. Walang kwintas, walang relo. Pero sa kamay niya, hawak niya ang lumang singsing ni Amaro. Tinipong na niya ang lungsod, ang Quiapo na minsang nagbaon sa kanya sa putik. Ngayon siya ang nagsindi ng ilaw. Mumiti siya. Amaro, salamat. Pero ngayon, ako na ang susunod sa'yo. Ako na ang gagabay. At sa huling kislap ng araw, kumislap din ang singsing. Sandali lang. Sapat na para sabihin, pumayag si Amaro.